Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kapitan na nilapitan noon ni LV Vergara para hinga ng tulong. Hinamon ng polygraph test ni Senator Raffy Tulfo para mapatunayan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Senator Jinggoy Estrada napasigaw sa galit, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa ikatlong pagdinig ng Senado sa kasambahay na minaltrato na si LV Vergara, Senator Jinggoy Estrada tila nagdududa sa katayuan ng mag-asawang Ruiz, kaya muling binalikan at tinanong si Kapitan patungkol sa katayuan ng mag-asawang Ruiz sa kanilang barangay. Si Kapitan ay minsan ding nilapitan noon ni LV Vergara para hingan di umano ng tulong, ngunit hindi ito natulungan sapagkat agad di umano nitong tinawagan ang amo ni LV Vergara, kaya muli itong napasakamay ng kanyang amo. Atin ngang matatandaan noon sa unang pagdinig, binanata ni Senator Raffy Tulfo si Kapitan dahil sa hindi di umano nito pagtulong noon kay LV Vergara. At ngayon sa pangatlong pagdinig, Senator Raffy Tulfo hinamon ng polygraph test si Kapitan para malaman kung nagsasabi ito ng totoo. At sa patuloy na pagdinig, Senator Jinggoy Estrada tila nang gigil at napasigaw sa galit at tinawag na sinungaling si Franz Ruiz dahil sa tila mali-mali nitong pagsagot at patuloy na pagsisinungaling sa tanong ni Senator Jinggoy Estrada kung ilang taong nagtrabaho si LV Vergara sa kanya. Sinabi rin ni Franz Ruiz na ang dahilan ng pagkabulag ni LV Vergara ay ang kasamahan nito na si GM dahil madalas di umano itong mag-away. Ngunit mariin naman itong pinabulaanan ni GM at sinabi na hindi totoo ang pinagsasabi ng kanyang amo na si Franz Ruiz. Gusto lamang daw nitong gawa ng istorya si LV Vergara para mapasama. At nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang nanggigil at hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama, dapat malay detector test din si Kapitan at yung pulis para malaman kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan at nang maparusahan ng may sala para di na pamarisan pa ng iba. Tama yan mga senator. Dapat pati si Kapitan, polygraph test din para magkaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaduda-duda din ang mga sagot ni Kapitan, paiba-iba ang sagot. Kung mapatunayan na nagsisinungaling ang Kapitan na yan, dapat isama din yan sa kulungan para di na pamarisan. Dapat lang na makulong siya para maranasan din niya ang hirap na pinagdaanan ni Nanay LV sa kanilang mag-asawa. Walang awa sa mga katulong porket nakakaangat sa buhay. Para ng slave ang tingin nila kay Nanay LV. Salamat Senator Jinggoy Estrada at Senator Bato de la Rosa. Ayan ang dapat mga senador. Isama niyo yung Kapitan na yan na ipalay detector test kasama na mag-asawang Ruiz. Lahat sila isama na para malaman na ang katotohanan. Laro pa sa sikat ng araw na parang kampi si Kapitan sa mag-asawang Ruiz. Ngayon, wala na kayong kawala pa, malalaman na ang katotohanan. Ikulong agad ang may sala. Kulang pa ang kulong sa ginawa nila kay Manang LV. Nga wala silang awa sa tao. Binulag pa nila at binugbog. Dapat tanggalan na si Franz at ilipat kay Manang LV para malaman niya kung gaano kahirap na mawala ng paningin. Saksakan sila ng sinungaling at ang kapal pa ng pagmumukha. End quote. Kapitan, balik kita ha. Pero kay Captain, ano ang pagkakilala mo sa mag-asawang Ruiz? Good morning po, Your Honor. Ang pagkakilala ko lang po, Miss Senator, yung pong may pwesto sila tindahan sa aming barangay, yun lang po. Ano? May pwesto po sila ng tindahan sa palengke. Gaano mo nakatagal silang kakilala? Ano po siguro, nung mga 2019 yata. 2019 po. Kailan ka naging kapitan? 18 po. 18. So, ano pagkakilala mo sa kanila?
Yun lang po ng Mr. Senator po na alam po namin na may tindahan na sila nagnenegosyo sa palengke. May impluwensya sila? Wala po akong alam, Senator, kung may impluwensya sila o basta po sila naman yung kumuha ng permit sa... Madalas mo ba silang nakakahalubilo bilang isang kapitan? Hindi po, Your Honor. Meron, sa pagkakaalam mo, meron ba silang koneksyon o kamag-anak mga pulis? Wala po akong alam, Your Honor. Hindi ko po alam kung may connection sila o wala po. Politiko? Wala rin po. Wala kang nalalaman? Wala po. O ayaw mo lang magsalita? Hindi po. Talaga pong wala pong senator na alam ako. Sa tingin mo ba itong mag-asawang ito ay kinakatakutan sa kanilang lugar? Sa inyong lugar? Hindi naman po. Wala po akong nababalita mga ganun po. Kasi kami naman po kahit nag-iikot din po kami sa aming barangay, wala naman po kaming nalalaman yung kinatatakot. Iusap-usapan sa barangay ninyo? Para po ngayon lang po may mga narinig nga po yun sa social media nga po. Yun lang po ang naano po ngayon sa aming barangay. Alin? Dito na po nung may kaso na sila. Na ganun daw po pala sila. Ganun, ano no? Parang yung pong naakusa po sa kanila na nananakit nga. Ganun pa pala sila? Ganun din pala? Ganun pala sila? Ganun? Parang ganun na po. Parang ganun na po. Nung nalaman mo sa social media na ganun pala sila, na nananakit, anong naging reaction mo? Bilang isang kapitan? Bilang po isang chairman po na yung mga chismis-chismis po, hindi akin pong sinasabihan din po yung mga nagchichismis na... Hindi na nga chismis to eh. Totoo na nga Opo. Yung sa kumpoy, masakit din po sa akin kasi po, bilang isang chairman po sa aming barangay, wala pong nagre-report sa amin na may ganung nangyari. So walang dumulog sa inyo na reklamo laban dito sa mag-asawa? Ang naayos namin pong reklamo lang sa kanila, yung sa bayadan po dun sa pwesto, yung upa. Sino nagreklamo? Yung may-ari po ng pwesto. Hindi sila nagbabayad? Na-settle din po nila. Ano reklamo? Anong unang reklamo? Yun lang pong nila? hindi po pagbabayad ng sa tamang panahon ng sa rent. Bukod doon, sino pa dumulog siya para i-reklamo itong mag-asawa? Yun pong sa ano lang nila po, sa basura, ng mga gulay po at saka sa alagang aso. Bali, ilan yung mga dumulog siya na nagreklamo dito sa mag-asawa? Bali po 3 lang po. Sino? Yung isang inupahan nila? Saka po yung... Malawa yung sa basura? Opo, Sino yung yung pangatlo? sa aso po, yung pag-aalaga po ng asong ligaw. Si Aling LV hindi lumapit sa'yo? Bali po, yun nga pong nasabi ko nung unang... Sinabi mo lang 3 lang eh. Yung inupahan nila na hindi sila nagbabayad, yung paglinis ng kanilang bakuran, tsaka yung sabi yung aso. Si LV. Wala po kasi siyang reklamo sa amin, kaya po... Bakit siya pumunta kung wala reklamo? Ang gagawin niya sa barangay hall kung hindi siya magre-reklamo? Yun nga po, Mr. Ano, standby lang siya? Ano, matutulog siya doon? Nakikikapi siya sa iyo? Mr. Chair, pwede makasingit with the indulgence of Senator Is, Jinggoy. just to remind the body that after this line of questioning, we will have the executive session. 1 or 2 questions. Go ahead. Kasi nung last time, di ba, tinatanong kita at sabi mo, dumating siya, madumi, at hindi mo na siya in-interview, na dapat in-interview mo kasi ganoon naman dapat nangyari kapag may dumarating doon sa barangay para magreklamo, in-interview mo siya. Hindi mo siya interview and then dumating na lang agad yung amo. Okay? Kasi lumilitaw, ang basa ko sa mga pinagsabi mo nung in-interview kita nung last hearing, nagsisinungaling ka, parang cuddler ka. Itong dalawa. Now, umokay na itong Mr. and Mrs., umokay na yung doon sa kabilang side, ikaw, hamunin kita ng polygraph test, payag ka, para patunayan, lahat ng sinasabi mo sa amin, totoo. O sino tinitingnan mo? Abogado mo ito? Okay. Yan lang po, Mr. Chair. Okay. Isa lang ba abogado nyo? Thank you. Thank you. Isa lang ba abogado? You all belong to the same law firm? Pati itong... You have a different law firm? So You iba, belong to a different law firm? Okay. What law firm do you belong? O Makati? Paano mo nakilala ang abogado mo? Ano lang po, sa tulong lang po ng mga kaibigan, libre po sila. Pinabayaran mo sila? Hindi po. Pro bono? Opo, Libre? libre po. Is it true? Pro bono yung services ninyo? Alright. Mr. Oh, Chair. nung- Ay, sorry. last interjection from Senator Tulfo. Meron Okay. Gusto ko lang sabihin sa iyo na yung tanong sa lie polygraph exam sa sentro doon sa binigyan mong salaysay na pagdating nung si victim,
nasabi mo madungis, hindi mo pinoses kasi nga madungis at dumating si amo na hindi mo tinawagan at sinusundo siya. Okay, nakasentro doon sa previous statement mo. Payag ka, ha? Yun lang. Yes, Your Honor. Si Kapitan, magpapapolygraph ka rin, examination? Papayag. Kung kinakailangan po para po sa katotohanan, I Senator. think that is Sorry po. upon request of Senator Rafi. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Same is granted. Okay. We are about to have the executive session unless there are still... Marami pa ang tanong, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair, for your indulgence. This woman is giving a lot of inconsistent statements, answers to Mr. Chair. Sinabi mo, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng 4 na taon. At pinalipat mo pa sa dinala mo pa sa anak mo. O, paano siya tumagal na, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siya palayasin, umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Sinama mo pa rin sa Batangas, sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong 4 na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Kailan mo siya dinala sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20. Hindi ko po matandaan, Your Honor, 2023. Oh, 4 na taon. Wala po. 2019 nga pumasok eh. Oh, ilan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Ilan? Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 21, 22. Opo, 20. O ilan? 23 nga. 4 years nga. Magpo 4 years nga. Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. O umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Opo, kasi kahit anong pilit po namin, Your Honor, na paalisin, ayaw umalis ng Ate LV. Chair, para medyo lumamig-lamig muna ulo ni Senator Ever Jinggoy. Tulfo, magpalamig muna, Senator. Tingnan mo to ha. Makinig ka, Miss Ruiz. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain nyo. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong ganong kasambay, matatakot ako. Baka mamaya lalasunin ako. Diba? Tama lang? Yes o no? Yes po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasunin ka. Darating time lalasunin ka, tama? Kasi baka mamaya sinumpong, laso ng susunod, imbis ng pubic hair, tama? Kaya nakakatakot, tama? May kasama naman po siya sa... Basta nakakatakot yung, diba? Yung ganong gawain. Opo. Mahal mo anak mo. Opo. Lahat gagawin mo para maprotekta mo yung anak mo, tama? Opo. Lalo pat babae, 15 years old. Opo. So, bakit tinasper mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip, naglalagay ng mga kung ano mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal mo? Nandiyan po si Fe na tagapagbantay ng... Regardless. Hindi mo dapat nilalayo mo yung mata o may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako, may problema sa pag-iisip yung isang kasambay, granting naging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip, hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko itatransfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko. Matatakot ako. Ikaw, tinasper mo pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka. Ay, tiwala po kasi ako kay Fe dahil kasi si Pipo, nung pumasok sa akin, hindi ko man siya nakita. Regardless, Tiwala na po ako. diba, kung yung mga kasamahan nga niya, sabi mo, ayon sa bibig mo, mga kasamahan niya, nilalagyan niya po anong klase mga dumi sa pagkain, sa inumin. Hindi ba pumasok sa isip mo na pwede rin gawin sa anak mo yon? Hindi na po pumasok sa isip ko, Your Honor, kasi nandun si Fe. Dahil ang anak ko po napasok ng alas 5 ng umaga. Hindi pwede kasi lahat tayo mahal natin mga anak natin, especially babae pa. Kaya mo hindi na naisip yun. Ibig sabihin, hindi mo naisip sapagkat ikaw ay hindi nagsabi ng totoo. Yun lang yun eh. Marami kasi inconsistency, hindi tumutugma-tugma yung mga sinasabi mo. Tapos ngayon, pagmamalaki mo pa na may problema sa pag-iisip, kaya ngayon hindi mo nasabi hindi mo naisip na dapat wag na siya ibigay sa anak mo. Ang daming inconsistency ito, Your Honor. Thank you po, Senator Jinggoy. Sorry. Thank you. She will be she voluntarily agreed to undergo a polygraph examination. So, Senator Estrada, meron pa ba? Yes, Before we go into marami an po. executive session? Madam Franz? Senator Jinggoy, Senator De La Rosa. Mr. Chairman, Take the floor. permission of Senator Go ahead, Jinggoy. go ahead. Isa lang sana, para matuloy-tuloy yung questioning ni Senator Tulfo. Kayong tatlo dyan na witness, obserbahan ba nyo na may pagkabuang-buang ito si LB? Obserbahan ba nyo na Yung parang buang. may sira sa ulo? Wala LB? po. Ha? Hindi po. Saan si Ring? Sino ka? Patrick, Simbuan, Simbaon. Tingin mo kay LB, matino ang pag-isip, hindi
si Raulo. Hindi po. Ikaw, Denmark. Hindi rin po. Ikaw, Dudong. So, natural, normal, nasa tama pag-isip si LB. Honest opinion ninyo yan, ha? O hindi kayo kinukurse dito. So, kasalungat yung obserbasyon ninyo sa obserbasyon ng amo ninyo. Thank you for the record, Mr. Chair. Thank you. Senator Jinggoy, thank you. Estrada. Thank you, Mr. Chair, Senator Bato. Okay, Madam Franz, sinabi niyo last hearing na bumubugbog kay Aling LV ay ang kasamahan niya na pinangalanan ninyo na JM. Tama po ba? Hindi po nang bubugbog, sinuntok lang po yung kabilang mata niya sa kaliwa. Iba po yun. Nagsumbong ba sa'yo si Aling LV na sinaktan siya? Hindi po. Paglabas ko ng kwarto nung umaga, nakita ko lang ba't may ano yung mukha ko po. Eh, ang sabi po, sinuntok daw. Tinanong ko po silang dalawa kung bakit ka ako sinuntok mo naman. Kasi sabi niya, ginamit yung gamit ko, ginamit yung brief ko, ginawang basahan yung mga damit ko. Yun po ang sabi sa akin, Your Honor. JM, sinuntok mo ba? Hindi po. Ang sinabi mo kanina sa pahayag mo kanina, tinatanong kita, natabig mo sa inis mo dahil ginamit yung damit mo bilang basahan. Opo. Paano tabig? I-demonstrate mo nga kay Patrick, kung na kay Aling LV pa. Parang naganon ko lang po. Ah, ganon. Kutos. Opo. Kutos lang. Opo. Okay. Sa likod, Oo. hindi sa muka. Hindi po. Pero ang sinasabi nitong amo mo ngayon, sinuntok mo sa muka. Hindi Tama po po totoo yun. Ha? Hindi po totoo. Kinabubulanan ngayon ni JM. Sinungaling po siya. O bakit hindi mo siya tinanggal? Nung allegedly sinabi ni Aling LV na sinuntok siya ni JM. Pinag-usap ko po silang dalawa, tumingin naman siya ng pasensya kay Ate LB, pinabigyan naman po naman ang Ate LB, kaya pinabayaan ko na po sila, total magkaayos naman silang dalawa. Magkaayos silang dalawa? Opo. Okay. Tinanggi niyo last hearing na sinaktan niyo si Aling LV. May nakita ba kayong pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na namamasukat siya bilang inyong kasambahay? Your Honor, hindi kasi ako masyado nakakapokus sa kusina. Your Honor, doon ako sa tindahan. Basta nakita ko Ayoko ng ganun sagot. Sagutin mo yung diretso yung tanong ko. May nakita ka bang mga pasa o sugat sa katawan nung una siyang namasukan nung August 11, 2019? Wala. Hindi ko po napansin, Your Honor, kasi ang kanyang buhok medyo pahaba ng ganun na medyo payat siya. Tapos yung mga nakadamit po siya ng mahaba, na nakatukong siya ng mahaba dito. Kaya wala pa ako na... May mayroon man. Pangalawang araw? Sa tagal nyo ron, wala ka bang napapansin na May mga sugat? mga sugat-sugat po siya. Dito sa mga ganito niya, tapos sa ulo, tapos sa mga hita niya, may mga kamot-kamot po siya nung pagpasok Kailan niya. nyo napansin na meron siyang sugat at may mga pasa-pasa? Hindi po Sa tagal niya nagtatrabaho sa inyo. Since August 11, nung pumasok siya bilang inyong kasambahay. Parang mga 3 days po, may nakita na akong pakunti-kunti. 3 days? Opo. Ano nakita mo? May mga piklat na po siya sa katawan niya, na iba. Oh, hindi mo siya tinanong? Ay, marami pa akong gawa, Your Honor. Okay, Kaya bilang amo, hindi di mo ko siya na po, tinanong. hindi na ako nag-usyoso ng buhay nila. Ano pumasok sa bahay niyo, no? Sa trabaho niya nung August 11, tapos after 3 days, 11, 12, 13, 14, August 14, nakita mo na may mga pasa na siya sa katawan, may mga sugat na siya sa katawan. Your Honor, mga piklat po, hindi po At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!